Tapos, kamay. yung Senate President, umaatake, si Tariela, ano ba talagang posisyon ng Pilipinas sa China? Kaibigan ba natin sila? O, lahat ng mga nagsasabi, hindi nga kayo manalo kay Cayetano eh. Correct. Kita nyo, sabi ni Cayetano sa caricature. Ikaw ba, Keiko, gusto mo i-caricature ka rin ng mga staff ko? Unggoy. Sinabi niya yun. Ay, hindi naman ako Chinese eh. Pucha, ikaw nga, hindi ka pumapayag eh. Oo. Senador ka na wala ka namang katuturan. Paano pa yung presidente? Yung presidente pa ng most powerful, Correct. pangalawa o Number pangalawa one. sa pinaka-powerful na bansa. Ikaw nga na senador na halos pwede mag-exist yung Senado nang wala ka. Pangit na nga to, tol. Ipapangit mo pa daw. Hindi naman kasi, partner. Matagal na may caricature kid. May caricature. Kaya matagal hindi, na. ang hamon kasi ni Cayetano. ang hamon kasi ni Cayetano, yung staff niya. Kasi parang staff si Tariela, di ba? Correct. Yung staff, kinarikature yung ikaw ba? Yung staff ko, ikakarikature ka dito sa Payag Senado. ka. Papayag ka ba? Siyempre hindi. Ikaw nga hindi pumapayag eh. Ano bang ikumpara mo nga sarili mo kay Xi Jinping? Yun lang yun eh. Hindi niya maintindihan yung logic eh. Bakit nagagalit yung mga Chinese? Hindi naman sila komedyante. Si Tito Soto lang yung komedyante na hindi nakakatawa. Correct. Corny. Sa totoo lang sa Tito Vic and Joey, ikaw lang naman hindi nakakatawa ron eh. Ipalit ko kami ni Badong doon. Sigurado, matutuwa. Mababago ang mukha ng Itbulaga. Hindi na Itbulaga yun. Mga isang linggo lang, sarado na. Partner, yan yung sinabi ni Professor Carlos kay Tito Soto eh. Kung siya kasi yung una nagbanggit din ng persona non grata Tito ng Soto. Pilipinas naman dito sa nung Senado, 'di ba? Sila. Alam mo Tito Sen, sabi ni Professor Carlos, kung wala kang kaalam-alam diyan sa persona non grata, just shut up. Sakit nun. Shut up ka lang. Tahimik mo lang yung bibig mo. Alam mo yan yung problema ni Tito Soto kasi hindi niya alam, yun talaga dapat ngayon nare-realize po natin na yung Senate presidency, kaya nga po karamihan, kung dalawa lang po yung kilala ko na hindi abogado na naging Senate president, si Tito Soto tsaka si Mig Subiri. Pero karamihan po, ngayon alam nyo na kung bakit. Kasi pangatlo siya sa pinakamataas, tapos anytime pwede niyang ipahamak, anytime pwede siyang kasi galit na galit sa kanya yung embassy. Ang taas kasi ng tungkulin niya, mga partner. Para magsalita siya ng hindi nag-iisip. Shut up, sabi ni Carlos. Pero Kasi alam niyo kung bakit asar na asar sa atin yung China. Real talk po, wala naman talaga tayong kakayahan. totoo. Di ba? Wala naman talaga. Sabi ko nga, nung sinabi nga ni Robin Padilla kay Tariela, di ba? Bakit hindi tayo makipagkanyunan na lang ng tubig? Tubig to tubig. Tama Tubig naman sa yun. tubig lang yan. Di ba? Ang ganda ng suggestion, ano sagot ni Tariela? Ayaw natin mag-escalate. Ayaw nyo palang mag-escalate. Ano tong ginagawa nyo? Correct. Halos araw-araw. Ang point lang dyan, kung ayaw nyo mag-escalate, just shut up. Ipaubayan nyo sa DFA. Nung panahon ni Tatay Digong, magalang eh. Yung mga tao, bakit magalang? Putya, sinong papapil? Kasi matatalino kasi yung tao ni Tatay Digong. Correct. Yun yung pagkakaiba, yung pamimili pa lang ng tao na ilulugar dyan. Si Tito Soto, Senate President ka nun. Pero halos hindi ka na halata yung purol ng utak mo. Kasi hindi ka naman umiepal kay Tatay Digong noong araw. Exactly. Ngayon ka lang nag-iepal, hindi ko alam kung bakit. Kasi sa tingin mo, mas matalino ka pa sa presidente. Hindi mo kasi kaya si Tatay Digong nung araw. Kaya Senate President siya, parang wala lang, di ba partner? Dapat ganun. Wala pa nga ako nakikitang Chinese embassy official sa tanang buhay ko eh. Correct. Daig pa ng mga pro-China, yung mga nakikipag-meet, nakikipag-celebrate. Sino pro-China? Ako, wala pa po. At ako, kinukundin ako yung China dyan sa kanilang pambobomba ng
water cannon. Hindi, pro-China ka pa rin. Sasabihin Ako- ng mga DDS. Ng mga BBM vlogger. Naniniwala ako na pag binomba tayo, dapat bombahin din natin ng tubig. Tubig sa tubig. So, ba't ayaw nilang gawin kasi yan? Ayaw nga raw nila mag-escalate. Ayaw mag-escalate pero hinahayaan nila. Ayaw nila gawa ng paraan. Ayaw nila kausapin ng China. Yung nagsasabing ayaw mag-escalate, yun yung nag-escalate. Nag-aaway ba kayo? Hindi, kasi ganito kami. Nagsusuportahan lang ng galit. Ginagatungan ko lang para mag-high blood yung pagkupare ko. Partner, alam mo, etong SWS, dalawa lang po yung kumbaga, para sa akin, kapanipaniwala. Dahil sa tagal na nila sa sa larangan ng pagsasarbe, SWS tsaka yung Pulse Asia. Kasi dekada na yan eh. Partner, napakarami, nasaksiyan na natin yan. Napakarami tuwing mag-eleksyon. O tapos biglang nawawala. Napansin nyo ba, nawawala na iba? Wala na. Kasi nga, bakit ka pa babayaran? Hindi mo naman ipanalo. Yun po correct. yun eh. Yan po yung sinasabi ko noon pa. Samantalang tong dalawa na to, Pulse Asia at SWS, yan na talaga yung trabaho nila. Kaya sila pinagtitiwalaan dahil halos malapit sa katotohanan yung sinasabi. Eto, na mataas pa rin yung survey rating ni BP Sara despite all ng paninira. Alam nyo po, yung sinasabi natin na huwag kayong mainip, si BP Sara magiging presidente yan ng Pilipinas. Hindi na po tinatanong kung ang tanong na lang po dyan is when. Hindi na po yan na kinu-question na sa tingin nyo ba yung mga Risa Ontiveros, yung mga Leni Robredo, yung mga Remulla Brothers, yung mga Tulfo Brothers, may tsansa manalo kay BP Sara? Wala na. Dahil lahat sila kakampi ni BBM lahat. Correct. Wala ni isang dito sa mga gustong nag-ambisyon na maging presidente, si Sara Duterte lang po ang talagang tahasan na bumabati ko sa presidente ng Pilipinas. Kahit i-claim pa nila na sila yung tunay na posisyon, wala nang silbi yan, salitaan lang yan eh. Alam na po ng mamamayan na ang tanging kumukontra, tanging nag-o-oppose, tanging oposisyon, yung totoong oposisyon kay BBM ay si BP Sara. Hindi na po ito matter ng magiging presidente ba si BP Sara. Magiging presidente siya, ang tanong na lang kung kailan. Mapapaaga ba o by 2028? Yung mga viewers natin. Ito binabati ko yung mga viewers natin. Patalino sila ng patalino, partner. Oo. 'Di ba? Kumpara doon Mga viewers ng mga Ensaymada. pabugok eh. Alam mo partner. Kita nyo di ba dito nagpo-post tayo ng mga comment natin dito sa FB. Ang dami mga doon, di ba? Positive Mga comment. trolls. Oo. Ang point ko, ang sinasabi ko, hindi pa rin namin kayo iboboto. Hindi pa rin namin iboboto yung mga mag-impeach kay BP Sara. Hindi nila maunawaan, partner. Correct. Para fake news ka. Anong fake news? Kami na nga hindi boboto. Fake news. Hina talaga ng pang-intindi. Sa totoo lang. Alam nyo kung bakit? Kasi na-realize ko to. Ano ba ginagawa natin ng kolehiyo tayo, partner? Nag-aaral. Diba? Nag-aaral tayo, pumapasok, nakikinig sa mga Sa library, pumapasok yung sa mga library. professor, di ba? Correct. Pag magaling ang professor mo, putya, huhusay ka din. Yes, Correct. oo. Yun po yun. Di ba professor ka? Yun nga, yun doon tayo papunta. Kaya sila pagbugok ng pabugok. Ano ba yung napapakinggan nila sa mga vlogger nila? Di ba sa Hindi, totoo kasi- lang, hindi minsan kasi- nakinig ako eh. Hindi, ganito, partner. Pinagtyagaan ko eh. Baka naman, bakit may mga nanonood dito na, ay naka, yung tatay niyong karton! Tapos, Nagpatayo! Nagpatayo yung tatay niyong karton! Tinangay! Tinangay daw yung pinatayo, yung blood control. Yung tinangay na yan yung sa tatay niyong karton, yung natira, yan yung kay kay Sandro Marcos. Pucha, pinagawa ni Sandro Marcos, isang isang dipa. dipa. Hindi kasi, partner. Tapos sila tuwan-tuwa na ay tatay nila karton. Partner. Kayo partner, talagang nire-research natin ano yung persona non grata. Kaya nga, may ano Google yung, naman po. ano yung mga reaction, di ba? Ano kahulugan nun sa kanila Dinadamay. kasi, nakatatay niyong karton! Nakakulong pa rin! si BBM pa rin presidente!
Alam mo yung mga argumentong ganun, partner. Ganun lang no? yung argumento Ganun nila. lang lagi. yung quality partner. Oo. Kahit yung pinakamatalino nila na sinasabi. Kasi yung- nga partner, hindi yung nga si- sila, hindi nga... Yung coach, bok. Hoy, wag kang gano'n, may programa din sila, partner, ha? Partner, may programa din daw sila. Sila daw ang Big Five. Oh, yun, tignan nyo yun. Kung gaano katatalino yun. Ah. Big Five sila, tapos 6. Puta, Big Five. Ang pamagat. Big Five, tapos 6. Ang pamagat, Big Five, tapos 6 sila. Dati, ang rekomendasyon dun sa draft, ang rekomendasyon po, pakasuhan yung 3, si Chis Escudero, si Joel Villanueva, tsaka si sino isa? Si Jinggoy. Jinggoy. Ayan. Pinakakasuhan. Tapos, kasi sabi ni Ping Lacson, yan yung nag-react yung mga sa pwesto. Kasi, ngayon ang compromise dyan, dati po, ang laki nun partner. Kasi, Gagamitin na. Gagamitin yun. Ibig sabihin, parang wala silang ginawa kung ang rekomendasyon nila ay preliminary investigation pa rin. Nawala ng silbi yung Blue Ribbon na napakatapang ni Lacson. Una, tinututulan natin ano yung kinu-question natin. Bakit wala si Martin? Bakit wala yung 67 congressman? Hindi natin tinututulan na magsampa ng kaso. Exactly. Kasi yan yung silbi ng Blue Ribbon eh. At the end of the day, magre-rekomenda sila na sasampa ng kaso. Kung wala silang ire-rekomenda partner, parang hindi sila nag-imbestiga. So kaya Dati, ang papunta lahat ng committee, ang papuntahan niya, yung lalo na sa Blue Ribbon, dapat papunta yan sa rekomendasyon ng pagkakaso. Ayan, Correct. So Ngayon, binawi niya investigation yun. na lang. Dahil ayaw pumirma ng mga senador. Nako po. Partner, pinagpalit ni Tito Soto at ni Ping Lacson yung kanilang report para hindi sila matanggal sa Senate Kasi President. ikukudita sila eh. Ikukudita Kaya, sila. Eh di walang silbi, partner. Wala. Kasi ang ombudsman, yun naman talaga trabaho niya, mag-imbestiga eh. Paano yung isa nakulong na? Wala rin naman, senador. hindi naman siya senador Sa ngayon. bagay, Wala oo. siyang boto. Sa bagay. Kaya nga hindi nila kinakasuhan yung 3 eh. Oo. Di ba? May 3 na lang yan eh. Ilan ba sila? 15? Isa na lang ang kinakailangan nila idagdag eh. Impeach na si BP Sara Oo, eh. Diba, sinabi na natin yan dito rin sa Birada na pambargain nila yan. Kaya hindi nila kinakasuhan si Cheese, si Joel at saka si Jinggoy. Kaya tayo po, sa totoo lang tayong mga Duterte, hinahanda na namin kayo eh. Ano man ang mangyari, hindi naman natin iboboto yung mga magpapa-impeach kay BP Sara. exactly. Sa mga congressman, may pag-asa pa tayo. Bakit? Kasi nga, siyempre, di ba, sinabi natin, kausapin niyo yung mga congressman nyo. Kung di namin kayo iboboto sa susunod, pag pumirma kayo dyan. Correct. Pag hindi yan nakalusot sa House of Representatives, tapos na yan. Tapos na. Next year, wala na yan dahil maghanda na lahat sa eleksyon. Siyempre, pag-iisipan nila, kanya-kanyang pressure yan eh. Di ba? May pressure. May mga kaibigan niya si Jinggoy, Yun. si di ba? Siyempre, ang pressure nila dyan, pag nakasuhan yan, putya, bit kami kakampi sa inyo, kinasuhan nyo kami. Correct. Pero pag hindi nakakasuhan, delikado si BP Sara dyan sa mga yan. Pero Kaya mag-isip nga kasi- talaga dapat ngayon ng Oo. mga Duterte supporters, lalo na kayo sa Mindanao at Visayas, no? Talagang paparamdam natin sa kanila na mananagot kayo sa amin. Mag-isip Yan, pwede rin naman na yung at all cost gusto ni Tito Soto na manatili siyang Senate President. Kaya gagawin niya lahat. Pero yun mo, pinabago yung ang rekomendasyon niyan, kasuhan eh. Ngayon, investigation Ngayon, na lang. paimbestigahan. Parang wala na kayong rekomendasyon nun. Useless yung Senate Blue Ribbon Committee. Ginawang useless nila para lang mapanatili sila sa pwesto. So, Samantalang kung kay Marcoleta yan, naniniwala tayo, natukoy na natin yung mga mastermind at baka iba na iniimbestigahan ngayon. Baka yung mga ayuda na. Alam, tandaan nyo, yung mga ayuda, ang dami ring usapin dyan. Problema. Hindi, ganun totoo yun. yan, partner, ha? Narinig nyo pa ba yung mga bumabatikos kay Libiste? Wala na. Di ba? Tahimik na rin, partner. Narinig nyo pa rin ba si Libiste? Wala na. Tahimik na rin, partner. Yan yung sinasabi mo, partner. Ano ikukumpara natin kung wala na yung tao? Wala na eh. No. Pressure yan eh. Kung hindi kinaya ng bata. Si Bata Mio kasi. Mio, Partner kita mo. si Mio Mio, kinaya niya eh. Di ba?
O ayaw nyo ako maging congressman, Di, bahala kayo. sa buhay nyo, basta tuloy lang ako. Sabi niya, maglaro na lang ako ng pusa at aso. Oo, di ba? Ganun. So, Pero, tsaka nila ang ilalabas. dami kasing pwedeng yun yung problema ni Libiste kasi ang dami niyang hanap buhay na pinipeste ngayon. Malalaking kumpanya partner. Ang lalaki, biro mo partner, billion yung pinapataw sa iyo na no. Aaray ka talaga kung ikaw negosyante, papatawan ka ng billion na tapos hindi sanay sa hirap yan partner. Correct. Oh. Ayan Batang promil. Ayan. Tayo ikaw batang am ka. Am lang ako. Batang kopra yan. Minsan ako naghinala ko na talagang yung pressure sa bata. Tapos ang dami niya negosyo na 'di ba billion yung pinapataw? Tapos Billion. ngayon biglang tumahimik, 'di ba? Kaya nga. Kung ang ibabargain sa kanya, titigilan ka na namin. Basta tumigil ka na rin sa kaatake. Cabral Files na original talaga yon. Lalabas na lang yun pag may nangyari sa kanya. Hindi, baka kinuha na rin sa kanya yun. Hindi. Kanya yun, safety niya yun eh. Sa USB matalino naman din yun. Promil, batang promil. Nasa Huwag USB. mong igaya si Libiste sa'yo. Batang kopra ka eh. Bakit mo na ibibigay? Tik-tik ka. Batang tik-tik pala. Sorry. Pag bigla siyang binaliktad ng mga kausap niya, ilalabas niya yung mga yun. Binili niya na eh, di ba? Correct. So far ngayon, doon lang ako nag-react sa sinabi mo na ikumpara natin. Ano yung ikukumpara natin? Kung siya galing kasi sa ABS-CBN yan. Yan, bias pala yan. Bias. Ibig sabihin, pag doon ka galing, compromise kagad yung ano mo yung pagkatao mo. May kaunting doktrina sa utak mo eh. Na meron ng mga compromises ka, alam mo yung nangyayari pero alam niyo yung binabalita niyo na iba. Yan yung tingin ko ron. So, Tsaka isa pa, matagal na siyang senador. Oo. Kung tumagal ka dyan, talagang lulunurin ka. Ano sabi ni Senator Lacson? Ganyan din ako nung bata ko eh. Kay Leandro, di ba? Expose lang na expose. Pero ngayon, marunong na siyang lumaro. Eto, laro. Yung ginawa niya. Ano nangyari ngayon? Dati, may tapang siya. sabi niya, re-recommenda niya na na kasuhan. Ngayon, investigasyon na lang. Sinasabi natin na normal lang sa kanila yung mga luxury cars. Grabe, no? Pero pagdating kay BP Sara, imaginein mo partner, Vice President, akusahan mo na magnanakaw, ni walang luxury cars. Anong saan nila yung pera kung 'di ba? Ang dami record na sinisira ni BBM eh. Panay nga lang masasama. Tulad ng alin? Pinakamalaking utang. Ayan na. Pinakamababang palitan ng piso. Pagbenta ng ginto. Ano na to partner supposedly ang tawag natin diyan revenge tourism pero wala pa rin. Lahat ng Southeast Asian nation revenge tourism na sila. Tayo wala pa rin. Umaasa na nga tayo sa local tourist na partner Alam ni Bisdak yan. Local tourist, napakamahal na pamasahe. Alam nyo, sa totoo lang, hindi po pwedeng sabihin mo na hindi siya kurakot. Pero sa panahon niya, naganap yung pinakamalawak na kurakutan sa Pilipinas. Correct. Pananagutan mo pa rin yun.